dito sa TDSI, simplified. Parang nakikita mo kaagad yung picture kung ano talaga yung global market. If you join TDSI, you will have a feel of the global market. You will overcome all your fears kung ano yung kinakatakutan ng isang trader pag nag-trade. Hello guys! Welcome to TDSI. Ngayong araw ang ating pong bagong graduate ay nagpapatunay na ang trading ay para sa lahat. Walang pinipiling edad at walang pinipiling kasarian. Isa din po siyang OFW at ngayon po ay nakatira sa Cebu. I would like to introduce to you Sir Mauro. Hi Sir Mauro! Hi ma'am. Magandang hapon po sa lahat. Sir Mauro, can you please introduce more about yourself para mas makilala pa po kayo ng mga kapwa natin traders? Isa po akong OFW, senior citizen na kasi 62 years old na po ako. Umuwi ako noong January 19 and then supposedly babalik ako ng Abu Dhabi last April pero tinanggihan ko muna yung project. Ang isang dahilan kung bakit ako tumanggi is tungo, dahil sa trading. Dahil po sa trading. Oh. But then tinawagan ulit ako, maybe kung sakaling matutuloy, I might go back next month. Next month po, pagkasakaling bumalik po ako. So talagang naglaan din po pala talaga kayo ng time para lang matuto talagang mag-trade. Opo. Kasi nung nalaman kong 3 months yung training, itong batch 2, sinabi ko, hindi ko sinabi sa opisina na kung bakit ako hindi tutuloy. Ang sinabi ko lang, I need to be with my family for some time. And then, yun, sumang-ayon sila. Then sabi nila, hopefully, and the next project ay available ka na. And then ang sabi, ang feedback na nare-receive ko is next month. At least natapos ko yung training. Oo nga po. Talagang kung gusto po talaga is gagawa at gagawa ng Opo. paraan. So aside from TDSI Forex, sir, may background ka pa po ba sa trading? Wala pa akong background sa trading. First time ko po talagang na-engage sa yung actual na trading. Although sometime in 2021, through my wife, na-introduce sa akin yung forex trading, learn to trade. May nag-contact sa kanya na taga learn to trade and then in-introduce yung trading and then nagbayad siya ng 80,000 pesos. So no umuwi ako, wag ka nang bumalik nasa Qatar ako noon eh. Wag ka nang bumalik ng Qatar, mag-trading ka na lang. Nagulat ako. And then nag-training kami sa may uh, by ano dito sa by hotel sa Mandawi. And then it was a 3-day training. Ang dating sa akin masyadong highly technical. For a newbie trader na walang experience, para bang masyadong magulo, mahirap i-absorb. So, hindi ako ganong nagka-interest. Sabi na lang natin na hindi nila na-catch yung interest ko. Hindi nag-create ng interest para sa akin para tumuloy. And then lalo nang sinabi nila na I have to pay 5,000 every month para magamit yung system nila. Nagbayad kami ng 80,000 and then every month we have to pay 5,000. So kinalimutan ko yon. So yun, wala na yon. That was the So end of sir, it. So sir, how did you learn about TDSI naman po and why did you join TDSI? Kasi like what you said nga po, meron na kayong nasalihang or meron na kayong napuntahan dati na training and hindi na catch up yung interest nyo. And why by this time you joined TDSI? Meron kaming kasamaan sa church. Pangalan niya si Brandy. Estudyante niyo siya dati, sa first batch siya. And then minsan nagkwentuhan kami and then nalaman ko nasa trading pala siya. Sabi ko nag-trading ka pala. And then in-explain niya. And ipinakita sa akin yung mga gains niya. Nung nakita ko ba?
may kalakihan. So, paano ba sumali dyan? No? And then sinabi niya, binanggit niya yung tungkol sa TDSI. You have to go, kung interesado ka, bibigyan kita ng link para maka-join ka ng training. 3 months. And then sabi ko, sige, kung sakasakali, hindi na lang ako babalik ng UAE. Kasi galing ako ng Abu Dhabi. Hindi na lang ako babalik ng UAE. Dito na lang ako sa trading. Ako. And then ang sabi niya na talagang nag-catch ng interest ko, huwag mong bitawan yung trabaho mo. Kasi hindi mo pa alam kung ano yung takbo ng trading. Sabi niya, hindi ko sasabihin swerte-swerte yung trading, pero sasabihin ko it is a game of probability. Hindi mo madidetermine yung kikitain mo, but madidetermine mo kung paano yung mawawala, kung magkano mawawala sa'yo. Sabi, you cannot determine your gains, but you can determine how much you would lose. So, merong talo. Parang doon ako but totoo yung sinasabi nito. Kaya yun, nag-enroll ako. And then, sa ng Diyos, natapos ko yung training. At natapos mo po nang graduate ka at Opo. nag-succeed ka po sa 3 Opo. months talaga na Oo. yon, sir, di ba? Kaya thank you po sa TDSI. Sir, what were And your expectations upon joining naman po dito sa TDSI? I will be honest, ang expectation ko noong una is pwede kong ipalit sa trabaho ko. And then as the process of training going on and then doon sa weekly Zoom, na-realize ko na may pera sa trading pero hindi yung ibig sabihin na overnight milyonaryo ka na. Hindi yung ibig sabihin na pag nag-trading ka, bukas makalawa, may pera ka na malaki. Ah, you have to connect sa international market para malaman mo kung ano yung galaw ng forex, ng foreign exchange. So it is, para sa akin, it is a way of connecting to the international market. Para bang daan siya, nalalaman mo kung ano yung takbo ng ekonomiya pagdating sa forex. So doon ako mas lalo nagka-interba. Additional learning ito, hindi ko to nalaman before. Ganito pala. Lalo nakikita mo, tumataas yung dollar, biglang bababa, biglang tataas. And then in a way, connected siya kung anong nangyayari sa mundo natin. And then sabi ko, may pera talaga sa trading. Yung nga lang, you have to learn. You have to undergo training. Yun Can po. you tell us about Can you tell us about your experience naman, sir, as a TDSI student? Ano po, I would say na para kang nanonood ng pelikula na puno ng suspense. Na pag yung malapit na mahit yung stop loss, naku, bumabatay na yung bida. And then pag tumataas naman, ganda, ganda. Pero iniisip ko, kung hahayaan ko ito, baka biglang mawala. So, kahit kunti lang, sige na lang. Although nangyayari na, sayang. Sana, pinabayaan ko na lang. Meron naman yung, tama pala ako. Tama pala na nag-exit na ako. Kasi kung hindi pa ako nag-exit, mawawala Mawawala. so, ganun talaga yun. Yung exciting. Yung mga losses ko parang parang carry na hindi ko para mo na program na sa akin na meron talagang talo. Meron talaga. Pero hindi naman When, laging talo. Meron panalo. kumbaga parang nasanay na rin po kayo through your Opo. trading, yung sa Opo. mga losses na naano nyo. Opo. So, sir, ano naman po yung mga activities nyo inside TDSI? Ano po? Yung mga weekly Zoom, yung mga weekly meeting, tapos yun, nagiging additional inputs para sa isang baguhan na trader kagaya ko. And then, nire-review ko yung mga supplemental lessons. So, and then tinitingnan ko yung ganito pala yung tama, ganito pala yung dapat iwasan. So, in a way, naglalaan talaga ako ng oras sa TDSI na maliban sa pag-trade, inaaral ko yung mga previous supplemental lessons. So, yun yung pinaka-activity ko sa TDSI. Maliban sa How weekly Zoom about, meeting. how about, sir, the three best
things about being a TDSI? What are the three best things? I would summarize into kagaya ng nasabi ko kanina, na-connect, you can make connection sa international market, nalalaman mo yung galaw ng foreign exchange. And then, uh, it is a new learning. And then, it is a way also na para magkaroon ka ng income. Yun yung para sa akin natutunan ko sa TDSI, sa trading. So sir, para po sa inyo, syempre, isang dual citizen na syempre medyo ano na tayo dito, 'di ba? At isa pang especially isang newbie, syempre Opo. na zero knowledge sa trading. Hindi ka po ba natakot na sumali dito sa international market or subukan tong international market? Noong una, I have that kind of thought. Hindi kayo nakakatakot. Baka naman ma-wipe out, maubos lang yung pinuhunan ko. But then, yung weekly Zoom meeting, yun yung nakatulong sa akin na para mawala yung takot. So, kaya ako nagpatuloy yun. Yung takot ko nawala. So, nagpatuloy ako. Siguro kung pinairal ko yung takot, baka hindi ko natapos yung 3 months. And then, ang nakatulong sa akin yung weekly na meeting. So once you enter in trading, kailangan talaga yung fear mo talaga, kailangan mawala. Kasi Kailangan ko. every time mo magte-trade ka, kung nandyan yung fear mo, talagang walang mangyayari sa trades Opo. mo. And then isa pa, once na nag-trading ka, tanggapin mo na merong talo o sakal matalo, trade ulit, maghanap ulit ng pairs. So, Correct. Learn how to move forward after opo. the losses. Opo. So how about your schedule, sir? Hindi ka po ba nahirapan sa schedule mo po sa trading? Hindi naman po. Tinitingnan ko lang kung anong oras mataas yung volume. Although, hindi ko pa nasubukan yung mag 24 hours straight na nagtre-trading. Hindi, kasi sa edad natin, pagdating ng alas 11, alas 12, talagang pipikit yung mata natin Although, subukan ko kaya mag-trading from midnight hanggang madaling araw. Pero hindi ko na kaya. Ah, bumabagsak talaga yung mata ko. So tell us about your trades naman po, sir. Ano po yung highest gain and highest losses? Yung highest gain ko is 35. Yung natatandaan ko, 35. Tapos yung highest loss ko is parang 16 ata. Wala akong matandaan na nagkalos ako ng 20. So parang halos yung losses mo po pala is wala pa sa kalahati nung naging gain mo. Opo. Talagang control mo po pala talaga yung mga losses sa bawat trades mo. Opo. So, pero did you experience several losses, sir? And how did you deal with it? Opo, merong time na talagang sunod-sunod na losses. Ah, $5, $6, $7. And then nung napansin ko, talo parang hindi ata oras para mag-trade. So tumigil ako, and then the following day, nag-trade na naman ako. So, parang kailangan mo munang i-clear yung mind mo that Opo. day. Kasi pag yung magulo yung isip mo talaga, at hindi, kasi meron yung checklist from time to time, titignan ko yung checklist, and then pag merong isang item doon na parang pumasok na nagsasabi, wag ka muna mag-trade kasi magulo yung isip mo. So yun, titigil ako, hindi ako tutuloy. So, And kailangan then, talaga lahat opo, ng tinuturo talagang gagawin mo para clear talaga din yung mind mo. Even the opo, checklist. opo. So, sir, ano naman po yung mga mistakes na nagawa mo po dito sa trading journey mo and paano mo siya na-overcome? Yung bang pinapangunahan ko yung arrangement ng mga breaks. Yung halimbawa, may block break, galing siya sa taas, aakyat siya. Or galing siya sa
ay bababa siya. Doon ako nagkakamali. Although, baka ngayon lang nangyari. Subukan natin. So, nung ilang ulit kong na-experience na hindi pala maganda, hinayaan. Naghintay talaga ako na mag-clear kung pagkatapos ng black break, kung meron talagang green break o red break, kung saan ba talaga ba pumasok. Sa titingnan ko kasi nagbabay market ako eh. Hindi ko pa kabisado yung limit market. Ito pwede nang pumasok. Ayun. Yun yung isang mga yun yung isa sa mga mistakes na natutunan ko. And then na-overcome ko na yun. How about bootcamp po, sir? Did you join bootcamp 1 and 2 and how was it? Hindi pa ako naka-join pero I will join. Sooner or later magjo-join ako. So, para sa inyo po, sir, na like what I've said earlier nga po, na zero knowledge and newbie dito po sa trading industry, for you, sir, was trading hard? Mahirap siya. Mahirap siya pero exciting. Yung nga pa pag nagtre-trading ako para kung nanonood ng pelikula. Ah, na pag yung malapit ng ma-stop yung mahit yung stop loss, ay naku, mamamatay yung bida. So, sir, what was the hardest part of your trading journey na? Wala akong maisip na hardest part ng trading eh. Siguro kung meron man, baka matagal na akong tumigil. So far kasi yung mga dinaanan kong hirap, madaling ma-overcome. Kaya nga wala akong maisip na mahirap na part sa trading. Yun lang, isa lang yung may talo, and then whether you like it or not, matatalo talaga. Hindi naman ibig sabihin na forever talo, kasi naka-experience nga ako ng 35 gains eh. So, meron. And then iniisip ko si Fran, di ba? Kumikita siyang 85, 65, 75. So, meron. Meron talaga. Magandang trading. Para sa akin, ha? Wala akong Actually, si matandaan Brandy na. kumikita ng 2,000 weekly. Yun na nga eh. Yung 2,000 weekly. Kaya sabi ko nga, kahit kumita lang ako muna ng 500 weekly, malaking bagay na para sa akin yun. Sa isang newbie na kagaya ko. Yan alam ko, So, darating ako sa puntong yun. yes. Basta continue lang po talaga sa Opa. pagtitrade. Consistency is one of the key. Actually, so sir, how does it feel po na finally ngayon graduate ka na, di ba? After 3 months, eto na yon. Para sa akin, it's not enough. May mga, I would say, as a new trader, marami pa akong kakaining bigas. And then tinitingnan ko yung mga ano natin, yung mga list of trainings, ito unahin ko ito mag-attend ako dito, ito. Kasi the more you attend to more trainings, the more na makikita mo kung ano talaga yung nasa loob ng trading. So, ngayon sir, na ikaw po ay graduate na and you experience how TDSI really works and kung paano talaga magturo sa TDSI. Will you recommend TDSI sa mga family members, colleagues niyo po to be part of our trading group din po? Ay well, katunayan yung sister-in-law ko na nasa Qatar, nag-share ako sa kanya kung ano itong TDSI. Although hindi ko pa nakuha yung interest niya, pero I will share. Sinabihan ko siya. And then hopefully, she will join. Ano naman po, sir, yung message mo po sa mga iba pong traders na gusto rin itry ang global market? Ang message ko sa mga traders na pag-aralan kung ano yung mga trainings na nasa TDSI, I would recommend for them to join TDSI kasi maraming dapat silang malaman, lalo sa mga newbie traders, na hindi nila malalaman sa iba. Malalaman lamang nila through TDSI. Kagaya nga, if I will make a comparison, before when Learn to Trade was introduced to me, masyadong highly technical. Samantalang dito sa TDSI, simplified. Parang nakikita mo kaagad yung picture, kung ano talaga yung global market. And then, matututo ka na i-overcome mo yung fear mo. Yun yung masasabi ko. If you join TDSI,
You will have a feel of the global market. You will overcome all your fears kung ano yung kinakatakutan ng isang trader pag nag-trade. Yun po ang masasabi ko. Yun po ang message ko. So thank you so much po, Sir Mauro. We're so proud of you po. Imagine talaga, di ba? Isa kayo sa nagpapatunay na ang trading ay para sa lahat. Diba? Hindi lang para sa mga bata, young ones, kung hindi para sa mga dual citizens din still na wants to learn about trading. And kahit na zero knowledge pa, hindi pa huli ang lahat para umpisahan. Opo. Thank you so much po ulit once again, Sir Mauro. Do you have a final message po? Wala na po. Gusto ko lang magpasalamat sa TDSI family na kung hindi sa TDSI, hey, wala po tayo ngayon. Wala po ko sa harapan ninyo ngayon. Kaya nagpapasalamat po ako. And then finally, nakita ko yung relationship manager ko po. Thank you po. Thank you so much din po, sir. We're so proud of you po talaga. Nakitang-kita naman po namin yung weekly improvement nyo po talaga sa pagtitrade. And how did you deal with your losses talaga? Talagang control na control nyo. K-loss talaga po sa bawat trades nyo. And congratulations sa next step ng trading journey niya po. Thank you po. Thank you and God bless, sir.